Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, makabagong bayani. Ganyan kung ilarawan ni Bata Didigog na si Harry Roque, itong si ex-agent ng PDEA na si Jonathan Morales, makabagong bayani. Oh. Ay, nakaka-insulto naman yan sa mga OFW na tinatawag mo ring bayani. Ibig sabihin, may kaparehong trait ang mga OFW at itong si Morales dahil makabagong bayani din eh. Ang turing ni Harry Roque dito kay Jonathan Morales. Ayan oh. Nagkaroon sila ng interview. In-interview po ni Harry Roque itong si Morales kagabi. Nako, kung ano naman ang pinagsasabi niya dyan. At ito ha, napapansin ko ha, itong si Morales nag-iiba ng tono. Nung una, kaya siya lumabas kasi gusto niya lang ipagtanggol ang kanyang pangalan kasi nadadawit ang kanyang pangalan, ginamit doon sa report ni Maharlika. So gusto niyang linisin ang kanyang pangalan. Iba na ang tono ngayon at meron siyang katono, ka-coffee. Na-realize ko lang, ito ha, na-realize ko lang, may katono sila ni Atty. Vic Rodriguez. Ngayon, ang narrative na ni Morales, magpa-hair follicle drug test daw si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang last month, ang nagsisisigaw ng hair follicle drug test na yan, si Atty. Vic Rodriguez. Parehas na sila ng tono. Anong ibig sabihin yan? Pakinggan mo na natin si Morales. Nako, nahuhuli kayo. Sa mga litrato na yon, nakita ko talaga siya nandoon. At pina-identify ko siya kahit... Nakita niya talaga si PBBM daw. Si PBBM nakita niya raw talaga doon sa litrato na yun na gumagamit daw. Kilala ko yung mukha niya. Kahit na pina-identify ko siya doon sa confidential informant. At itong pag-identify sa kanya, na-reduce ko doon sa affidavit, sa short statement o yung deposition ng confidential informant. Kaya ako, sa akin, doon sa nakita ko at sa declaration ng confidential... Paano yun? Na-reduce siya sa affidavit? Di ba dapat ang gagawa ng affidavit yung informant, hindi siya? Baka na-influensyahan niya na yung affidavit na yun. Ako, na-reduce ko. Tingnan mo yung gamit niya, na-reduce ko doon sa affidavit. Talaga pong nakita ko na dapat lamang na na mag-undergo siya ng tinatawag na hair follicle drug test. Kasi yun yung ayan na. Nahuli na. Hindi na talaga ipagtanggol ang kanyang sarili, yung narrative ngayon ni Morales. Ang manawagan na si PBBM mag-hair follicle drug test na. Ano yun, sir? Inconsistencies na yan. Ang una, gusto mo lang linisin ang pangalan mo. Ngayon, magpa-drug test si PBBM. Anong pakialam mo sa kanya? Anong kinalaman mo in the first place? Actually, dito sa pagdinig na ito na Senado, dito sa PDEA Leaks, again, PDEA Leaks ang pinag-uusapan dito napupunta lang sa kung saan-saan. Hindi siya ang bida dyan. Epal lang sana si Morales dyan ang problema. Siya yung nagbibida-bida dyan, kaya napapahamak tuloy siya Biruin mo, halos lahat na sinasabi hindi credible yan, STL yan, sinungaling yan, magaling gumawa ng false testimony yan. Halos lahat na ng resource person yan ang sinasabi. Even the senators, except kay Bato de la Rosa, yan ang sinasabi nila dito. Pero itong si Harry Roque, makabagong bayani, marami ang humahanga kay Morales. Nek-nek nyo, lokohin ninyo ang sarili ninyo, wala kayong ibang maisip para sirain ang presidente. Yan yan ang tono niya ngayon. Pakinggan ninyo ka-coffee. I-share ko sa inyo itong balita na to. Same na same ng tono ni Atty. Vic Rodriguez noong last month. Bakit kaya para sila ng tono? Ayan nasa balitang ito ng Sunstar Rodriguez to Marcos undergo credible hair follicle drug test. Parehas na parehas Anong nangyari? Anong kinalaman ni Atty. Vic Rodriguez dito kay Morales? Teka, excuse me, magsisingalan tayo. Excuse me. Anong kinalaman ni Atty. Vic dito kay Morales? Bakit pareha sila ng tono? O nagkataon lang? Baka naman nagkataon lang kayo naman o nagkataon lang yan. Kasi ito ang panawagan, ito ang kwento, narrative to ni Rodriguez kay Marcos, mag-undergo ng credible hair follicle drug test. Naku naman sir di ba ikaw mismo yung nagpresenta ginaganon mo pa negative si PBBM doon sa drug test na yan sa NBI. At mismong yung taga St. Luke's kahapon lumabas mismo, nag-testify na walang anomalya, walang irregularities doon sa drug test ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano pang kailangan ninyo?
Amerika pa, sa Amerika pa pagpa-drug test, sa Japan o kung saan nyo gusto. Nako, tumigil na kayo dyan. Former Executive Secretary of President Ferdinand Marcos Jr. na natanggal din po dahil sa mga allegedly lang ito mga anomalya sa mga pag-a-appoint. Nako! Itong si lawyer na si Attorney Vic Rodriguez urged the country's chief executive on Tuesday, April 16, 2024 to undergo a credible hair follicle drug test. Pareha sila na sinasabi ni Morales, hindi kaya iisa ang nagkukumpas sa kanila. Huli! And heed the call of the public and amid allegation that he is an illegal drug user. Huh? May panawagan ba ang tao, ang publiko? Hindi ba kayo lang yan? Yung mga natanggal sa pwesto. Yung mga bitter. Dahil hindi nagtagal sa posisyon. Hindi ba kayo lang yung nananawagan na yan? In a television interview, Rodriguez said the officials of the national government being dragged to the illegal drug use issue should undergo a credible drug testing in order to put an end to the matter. Ayan. Yan kayo. Anong ginawa dyan sa St. Luke's? Joke lang ba yon? Nakakahiya kasi ikaw mismo nagpresenta niyan Ano yon? Joke lang yon? Yung drug test na yon? Umamin na yung mga doktor Umamin na yung mga kinatawan mula sa St. Luke's. Sabi walang irregularities doon. Kayo naman, isip kayo ng ibang gimmick. Earlier, former President Rodrigo Duterte called Marcos a drug addict, saying that he is always bangag, a local term commonly used by Filipinos to describe someone who is high on drugs. Alam mo, ka-coffee, bakit yan ang narrative nila? Gusto nila laging isigit na si PBBM ay gumagamit ng illegal na droga para i-invalidate yung mga desisyon niya. Para sabihin na yung desisyon na yan ng presidente dahil under the influence of illegal drugs. Yan ang gusto nila palabasin lagi dyan. Ibig sabihin, wala sa tamang pag-iisip ang presidente, kaya mali ang kanya mga desisyon, kaya dapat siyang i-impeach. Ayan, dyan kayo. Para uupo na si Sara Duterte. Yan ang gusto ninyo mangyari. Yan ang narrative ninyo. Hindi pumapanig sa inyong pagkakataon Tigil na kayo, magsitakbo kayo ng 2025. Kahit saan kayo tumakbo. Tingnan natin kung iboto kayo ng taong bayan. Hindi yung dahil na wala kayo sa pwesto, sira kayo sa administrasyon. Naku po, tigil nyo yan. Duterte said that Marcos, based on information given to him, by whom? By the Philippine Drug Enforcement Agency, is in the list of drug personalities. Naku, invento lang naman ni Digong yan Even yung PDEA mismo nagsasabi, walang ganyan, wala sa listahan si PBBM. Tigil nyo yung kasinungalingan ninyo, puro kayo fake news. Marcos earlier said he will not dignify any claims linking him to the use of illegal drugs. Duterte said that the document, supposedly from the PDEA, also showed Marcos as among the targets of an anti-illegal drugs operation in 2012. Yan, yung script nila, natahinan nila. Kasi lumabas na itong si Morales Halata naman na nagsisinungaling ito si Morales Tingnan mo makakapagtaka lahat ng senador sinasabi hindi credible yung resource person na yan. Even si Zubiri. Si Bato lang talaga ang naiwan. Di mo maintindihan dito kay Bato. Ano ba talaga yung plano ni Bato dyan? Ano yung motibo niya sa investigasyon na yan? Malinaw naman na nasisira ang imahe ng presidente. Dahil may mga eng-eng pa rin, may mga anga-anga pa rin na naniniwala dito sa fake news ni Morales at sa fake news ni Maharlika. Isip kayo ng ibang narrative. Isip kayo ng iba naman. Kasi nakakahiya kayo. Biruin mo, nakokontrol kayo ng taong mahilig magpeke ng testimonya. Nakokontrol kayo, nadadala kayo. Tinan mo ito si Harry Roque, napakatalino. International lawyer. Pero nadadala siya, nabubola siya ni Morales. Ganyan kagaling si Morales. Magsinungaling Sana nagagamit sa tama yan para nakakatulong sa taong bayan Ang problema, hindi kayo nakakatulong Nakakasira pa kayo sa gobyerno. Bakit tayo nyo suportahan ng gobyerno? Maiinggit ba kayo pag nagsaksid ang gobyerno? Diyan kayo magaling Tulong kayo para pag nag-asenso ang gobyerno, marami ang makinabang, hindi yung kayo-kayo lang. Paano nabubulgar na yung mga kalokohan ninyo ng last administration nagsusunod-sunod na yan Pinapakasuhan na kayo ng ombudsman. Even sa COVID naghihirap ang bansa dahil sa COVID pero marami nagpakasasa, maraming yumaman dahil sa COVID. Oy, naku po! Sagutin ninyo yan. Pinapakasuhan na kayo ng ombudsman dyan. Bakit parehas na kayo ng tono ngayon, Attorney Vic Rodriguez at si Morales?
Iisa ba ang ano ninyo, coach? May isa sa inyo ang coach. Hay nako. Rodriguez served as Marcos' spokesperson during the campaign period ahead of 2022 national elections. Kaya magtataka ka dito kay Attorney Vic eh. Kasama niya yan 2026 election pa lang ipinagtatanggol niya na si PBBM. Tapos, biglang nag-transition. Paano? Marami na issue ng mga in-appoint na mga controversial. Ayan, natanggal. Pero nagpahinga lang para makasama daw ang pamilya. Dapat totoo yun. He was appointed by Marcos as his executive secretary but he stepped down from post in September 2022, announcing his complete exit from the administration for personal reasons. Ibig sabihin, nagsinungaling siya that time dahil for personal reasons. Tapos ngayon, iba na ang kwento nyo. Nako, tigil na kayo dyan. Mangampanya kayo, ikot kayo, ituloy nyo yung maisog rally nyo nang hindi kayo makakaperwisyo. Pero sa kampanya ninyo, i-promote nyo yung sarili nyo. Huwag nyong siraan yung iba. Pangit yung ganyang strategy eh. Nalalaman ng taong bayan kung incompetent kayo o hindi eh. Diba? Pag mangangampanya ka, sabihin mo yung magagawa mo. Hindi yung sisiraan mo na sisiraan yung kalaban mo. Hindi sisiraan mo na sisiraan ang administrasyon na ito. Pangit yung ganyang kampanya. Kaya natatanda kayo ng taong bayan eh. Bakit kayo iboboto sa 2025? Iboboto ka ba niyan dahil magaling kang manira? Definitely hindi. Sabihin mo ano yung credentials mo, ano yung maitutulong mo sa Kongreso dahil sa Senado kayo papasok dyan, paano kayo makakapag-contribute sa nation building, keme-keme. Yan ang gawin ninyo. Hindi yung sisiraan nyo si First Lady, sisiraan nyo ang Presidente, at kung ano-ano pa. Sisigaw kayo ng sigaw dyan kasiraan naman ng iba May karma yan. Antayin nyo yung karma. Karma is real. Ika nga. O siya, sige. Yung mga tono ninyo, ayusin nyo yung tono nyo para nakasync yan. Anong say ninyo dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin ng iba nating mga ka-coffee. O sige, ako yung magpapaalam muna sa inyo yung mga nasa Facebook. Pasuyo na lang baka di pa kayo naka-follow sa ating page, ang ka-coffee Click lang po yung follow. At kung nasa YouTube po kayo, make sure na kayo ay naka-subscribe na. I-click lang po ang subscribe dyan sa baba. At sa mga kapapasok lang sa atin, attendance check tayo, i-like lang po yung video na yan. Like lang ka-coffee. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Paalam! Bye-bye!